Nakatitig ng diretso sa nakakabulag na apokaliptikong pagpapakita ng maalamat na sining ng espada, ang puting buhok na sisidlan ng Outer God ay lubos na paralisado sa pagkabigla. Ang natarantang nilalang ay marahas na sumigaw, hinihiling na malaman kung ano si Theo at kung paano niya natutunan ang nakalimutang patriarch swordsmanship, nilamon ng nakakayanig sa langit na liwanag ng kanyang sariling atake, mariing tinitigan ni Theo ang kosmikong katatakutan. Malamig niyang inihayag na pinanood niya ang pinakamataas na pamamaraan gamit ang kanyang sariling mga mata at lubos itong pinagkadalubhasaan. Habang ang Outer God ay napahinga sa lubos na hindi paniniwala, marahas na umungal si Theo nang may ganap na hindi sumusukong galit, sumisigaw na pinagkadalubhasaan niya ito upang kaya niyang pumutol sa bawat isa sa kanilang mga tagalabas. Sa isang nakabibingin, nagtatapos sa mundo na kidlat ng sword aura, pinakawalan ni Theo ang sukdulang apokaliptikong atake. Ang nakakabulag, nakakayanig sa langit na sword aura ay marahas na kumonekta sa target nito, isang mapaminsalang pagsabog ng purong maningning na liwanag ang lubos na lumamon sa sisidlan ng Outer God, nagwasak sa mismong lupa sa ilalim nila at nagpadala ng apokaliptikong shockwaves na palm unit sa yungib. Habang ang nakabibinging angle ng impact ay kumukupas at ang makapal na nakakasakal na usok ay sa wakas ay nagsisimulang kumupas, ang sobrang mapangwasak na pagkawasak ng larangan ng digmaan ay ganap na nahayag. Biglang bumagsak sa isang tuhod at marahas na hinihingal ng hangin, desperadong sumandal si Theo sa kanyang talam upang hindi tuluyang bumagsak. Ang pawis ay umaagos sa kanyang bagbog, pagod na mukha habang nararamdaman niya ang hindi kapani-pani walang pagkonsumo ng mana ng God tier na pamamaraan na pumupunit sa kanyang katawan, nakatitig sa mga wasak na guho. Ang batang tagapagmana ay namangha sa lubos na paghanga, lubos na nagulat na ang maalamat na nakalimutang sovereign ay kayang gamitin ang gayong mapangwasak na kapangyarihan na parang ito ay wala lamang. Sa kabilang dako ng malaking umuusok na bunganga, ang puting buhok na sisidlan ng kosmikong bangungot ay ipinakitang marahas na nauutal. Ang pisikal na katawan ng katakot-takot na nilalang ay lubos na napinsala ng mapaminsalang atake, ang braso nito ay ganap na nawasak, nauutal pabalik, ang bagbog at duguan na Diyos ay galit na nakatitig sa batang swordsman, kinikilala ang hindi matatawarang, nakakayanig sa langit na kapangyarihan na dumurog sa kanyang depensa, mapait na inamin ng Outer God na walang alinlangan tungkol dito, ang pamamaraan ni Theo ay eksaktong kapareho ng espada ng maalamat na hangal na iyon. Nakatitig sa kanyang sariling lubos na nawasak, dumudugong anyo. Ang kosmikong nilalang ay nakakatinding nagtanong sa kaawa-awang limitasyon ng isang marupok na katawan ng tao. Ngunit kahit na ito ay nagpupumilit na tumayo, ang apokaliptikong halimaw ay madilim na pinuri ang batang Air, malamig nitong inamin na kahit ang katawan na ito ay isang hindi perpektong sisidlan para sa kanyang tunay na pagbaba, ang ganap na pagbawas nito sa gayong kaawa-awang kalagayan na may isang atake lamang ay tunay na kahanga-hanga. Sa kabila ng lubos na pagkapinsala ng nakakayanig sa langit na atake, ang Outer God ay matigas na tumangging lunukin ang kanyang napakalaking kosmikong pride. Nakatitig sa pagod na batang swordsman, ang kumukupas na bangungot ay malamig na inamin na si Theo ay opisyal na nakakuha ng kanyang papuri, ngunit nakakatinding binalaan siya na huwag magmayabang. Ang katakot-takot na nilalang ay madilim na idineklara na ang kanyang miserable na kapalaran ay ipinagpaliban lamang hanggang sa apokaliptikong araw na ang Nameless Sovereign ay sa wakas ay bumaba, agresibong nagmayabang na sa susunod ay makakamit nito ang ganap na perpektong pagbaba. Ngunit lubos na hindi naapektuhan ng nagtatapos sa mundo na banta, nagpakita si Theo ng isang mabangis, baliw na tiwala ng ngiti, humihingal ng malalim at basa ng pawis. Ang badas na batang tagapagmana ay walang tigil na kinutya ang talunang Diyos, kinukutya ang halimaw sa lubos na pagmamahal sa sarili nitong boses. Walang awa niyang itinuro na ang namamatay na halimaw ay desperadong kumakapit sa isang kaawa-awang maliit na mental na tagumpay lamang upang makatulog ito sa gabi, itinuro ang kanyang kumikinang na talam ng diretso sa nagkakawatak-watak na kosmikong katatakutan. Naglabas si Theo ng isang ganap na maalamat na nakakatindig balahibong panata ng kanyang sarili. Mariin niyang idineklara na sa susunod na mag-cruise ang kanilang mga landas, hindi lamang niya papatayin ang mga tagalabas na tulad niya, ganap din niyang lilipulin ang Nameless Sovereign. Lubos na nagalit sa hindi maisip na kawalang galang, ang Outer God ay marahas na umungal, lubos na nagulat na ang isang hamak na tao ay manggahas na magsalita ng pagpatay sa kanyang kataas-taasang Panginoon. Ngunit bago pa man makaganti ang kosmikong halimaw,
Ang lubos na napinsalang sisidlan nito ay nagsimulang marahas na mag-glitch at gumuho, nang mapagtantong ang pisikal na limitasyon ng oras nito sa mundong ito ay biglang nag-expire. Ang kumukupas na nilalang ay mapait na kinutya, sinabi sa batang tagapagmana kung gaano siya kaswerte. Habang ang kanyang corrupted na laman ay mabilis na nagiging abo, ang Diyos ay naglabas ng isang panghuling masamang pangako, nanumpa na itatabi nito ang pagdurog sa kanya para sa susunod na pagkakataon. Habang ang kitakot-takot na halimaw ay ganap na natunaw sa kawalan, isang malalim na mabigat na katahimikan ang sa wakas ay bumagsak sa magulong larangan ng digmaan, nakatayo sa gitna ng mga wasak na mga labi. Ang lubos na pagod na si Rhys ay naglabas ng malalim na nanginginig na hininga, tumingin sa paligid ng may lubos na kiginhawahan. Ang bugbog na Black Reaper ay mahinang nagkumpirma na ang napakalakas na masamang aura na lubos na sumakal sa mausoleum ay opisyal nang wala na. Isang maganda, maningning na sinag ng liwanag ang sa wakas ay pumasok sa gumuguho na kisame, tahimik na kumikinang sa lubos na nawasak, nababad sa dugo ng mga guho, na minarkahan ng ganap na matagumpay na wakas ng apokaliptikong labanan. Habang ang alikabok ay sa wakas ay tumira, ang tunay na nakakatakot na sukat ng pagkawasak ay nahayag. Si Theo ay mabigat na naglakad sa ganap na massacre, lubos na pagod, ngunit matatag pa ring may dalang walang malay na si Cassandra sa kanyang mga bisig at ang labis na bugbog na si Ode sa kanyang likuran. Nang suriin ang apokaliptikong pagkawasak, isang malubhang nasugatang si Rhys ay bumagsak sa lupa, desperadong sumandal sa kanyang napakalaking side habang masakit niyang inamin na parang bawat buto sa kanyang katawan ay ganap na nadurog. Biglang, isang kamay ang umabot sa pamamagitan ng tumira na usok upang tulungan siyang tumayo. Tumingala si Rhys at nakita si Theo na nakatayo sa kanya. Nagpakita ng pagod ngunit tunay ng ngiti. Napansin ng Black Reaper na ang batang tagapagmana ay may dalang mas maraming bigat mula noong huling pagkakataon na nakita niya ito. Pabirong nagtanong kung siya ay guguho, sinusubukan lamang siyang hilahin sa kanyang mga paa. Ngunit si Theo ay bumalik ng may ganap na hindi sumusukong kumpiyansa. Tumingin sa mabangis na mandirigma, ipinaalala niya sa kanya na siya ay nagpaplanong dalhin ang napakalaking bigat ng buong angka ng Ragnar mula ngayon, mariing idineklara na tiyak na hindi siya maaaring magreklamo sa isang bagay na kasing trivial nito. Natuwa sa kanyang hindi kapani-pani walang katapangan, ngumisi si Rhys, inaming siya ay may matinding lakas ng loob at buong pagmamalaking natanto na siya ay nakakuha ng isang medyo mabigat na karibal. Ngunit bago pa man sila makahinga, ang buong yungib ay marahas na pumutok sa isang napakalaking nakakayanig sa lupa na lindol. Ang sobrang apokaliptikong sukat ng kanilang labanan ay lubos na nag-destabilize sa sinaunang mga guho, at ang napakalaking kisame ay nagsimulang marahas na gumuho. Agad na pumasok sa command mode, si Rhys ay mapilit na sumigaw para sa Reaper Squad na umalis. Lumilitaw mula sa nakakasakal na alikabok, ang mga nakaligtas na miyembro ng squad ay mabilis na nag-assemble sa gumuguho na larangan ng digmaan. Kinikilala ang kanilang bugbog at pagod na kalagayan. Ang mabangis na komandante ay mapilit na iniutos sa kanila na tulungan si Theo na dalhin ang natitirang mga sugatan. Sa ganap na hindi matitinag na katapatan, ang squad ay mariing tinanggap ang utos. Opisyal na idineklara ni Rhys ang isang agarang full-scale evacuation. Iniutos sa lahat na makatakas mula sa gumuguho na libingan ng kasing bilis ng makakaya ng tao. Habang nagsisimula ang magulo, desperadong pagtakas, ang malubhang nasugatang si Ode ay dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata na may masakit na ungol, sa wakas ay nagkamalay sa gitna ng bumabagsak na mga labi. Habang desperadong tumatakbo si Theo sa gumuguho na apokaliptikong mga guho, may dalang walang malay na si Cassandra sa kanyang mga bisig at malubhang nasugatang si Ode sa kanyang likuran. Ang bugbog na caretaker ay dahan-daang nagkamalay, napapaligiran ng nakakayanig sa lupa na pagkawasak ng mausoleum. Si Ode ay lubos na nilamon ng sobrang pagkasira ng loob. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang bugbog na mukha habang mapait niyang binabalikan ang kanyang trahedya na pagtataksil. Wasak na inamin na ang kanyang sariling kahangalan at kasakiman ay lubos na sumire sa lahat. Pinagmamasdan ang sinaunang santuaryo, ang sagradong pamana na walang pagod na pinutektahan ng kanyang pamilya sa loob ng maraming henerasyon, marahas na gumuho sa kanilang paligid, ang kanyang umiiyak na mata ay sumasalamin sa mapaminsalang pagbagsak. Nakatitig sa determinadong likuran ni Theo, gumawa siya ng isang lubos na masakit na tahimik na pag-amin. Mapait na inihayag na ang kanyang sukdulang pangarap ay ang maging isang bayani na eksaktong katulad niya.
Desperado niyang gusto na walang kamali-mali na manahin ang swordsmanship ng nakalimutang pinuno ng angkan at makuha ang tunay na pagkilala ng lahat bilang isang tunay na bayani. Mahigpit na hinawakan ang kanyang nanginginig na guwantes na kamay. Bumagsak siya sa dalisay na pagkamuhi sa sarili, umiiyak na tulad ng isang ganap na hanggal. Winasak niya ang kanyang buong buhay gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ngunit sa sandaling ang kanyang puso ay ganap na nabasag, isang mainit, banayad na boses ang biglang pumutol sa kanyang napakalaking pagkasira ng loob. Mahinang nagpahayag, "Hindi totoo yan, Ode." Ang kanyang punong-puno ng luha na mga mata ay lumaki sa lubos na pagkabigla. Nagbubukas sa harap niya sa umiikot na alikabok ay isang nakamamanghang mahimalang pangitain, ang kumikinang na multo na mga figura ng maalamat na Suicide Squad, ang kanyang magigiting na mga ninuno na nakatayong buong pagmamalaki sa gitna ng mga labi, naglalabas ng dalisay na ganap na init. Ang maalamat na mga espiritu ay marahang tiniyak sa umiiyak na caretaker na hindi nila kailanman nakalimutan ang lahat ng masakit na pagsusumikap na kanyang inilagay sa kanyang pagsasanay. Inihayag nila ang hindi kapani-pani walang nakakaantig, magandang katotohanan na lagi nilang binabantayan siya mula pa sa simula. Isang baha ng malalim na emosyonal, nostalgic na mga alaala ang lubos na damaloy sa kanya habang ang mga multo ay masayang naalala na naroon sila para sa bawat mahalagang milestone ng kanyang buhay. Mainit nilang inalala ang pagkagusto sa kung gaano siya ka-adorable noong araw na siya ay ipinanganak sa mundo. Masayang ipinagdiwang ang kanyang henyo noong siya ay gumawa ng kanyang unang mga hakbang at buong pagmamalaking pinanood ng may kumikinang na mga mata ang hindi malilimutang araw na natanggap niya ang kanyang unang espada. Habang desperadong tumatakbo si Theo sa madugong landas upang makatakas sa gumuguho na mga guho, ang espiritual na muling pagsasama ay patuloy na nagbubukas para sa kumukupas na caretaker. Ang banayad na boses ay tiniyak kay Ode na hindi siya ang nag-iisang nagdala ng gayong mabigat na pasanin. Habang ang mga multo na pagpapakita ng kanyang mga ninuno ay nagsimulang magpakita sa tabi niya, ang mapagmataas na espiritu ng kanyang matipunong lolo ay lumitaw, na sinundan ng kanyang lolo bago siya. Mainit na inihayag na lagi silang nakatayo sa kanyang tabi, humakbang pasulong mula sa mga hanay ng mga multo. Ang maalamat na puting buhok na patriarka ay tumingin sa kanya ng may malalim na pagmamalaki ng ninuno. Mahinang ibinigay niya ang isang huling piraso ng karunungan, sinabi sa kanya na lahat ay nagkakamali sa buhay, ngunit hindi lahat ay nagtataglay ng napakalaking tapang na harapin ang mga pagkakamaling iyon at matuto mula sa kanila. Mahigpit na hinawakan ang kanyang multo na talam, ang maalamat na mandirigma ay ngumiti ng mainit, kinikilala na ang pagtanggap ng responsibilidad ay ang pinakamahirap na landas sa lahat, pinarangalan niya ang kanyang sukdulang sakripisyo, sinabing ang paraan ng pagharap niya sa kanyang sariling mga pagkakamali, pagsisisi, at pagsunog ng kanyang mismong buhay upang itama ang mga bagay sa mapait na wakas ay tunay na marangal. Habang si Theo ay matapang na lumukso sa mapaminsalang pagbuhos ng bumabagsak na mga bato, pinapanatili ang parehong Cassandra at Ode na ligtas mula sa mga labi. Ang buong Spectral Suicide Squad ay nanunood sa kanilang pagtakas. Ang sinaunang patriarka ay naghatid ng sukdulang pagpapatunay, si Ode ay ginugol ang kanyang buong buhay sa paghabol, buong pagmamalaking idiniklara na siya ang mismong sagisag ng isang mapagmataas na swordsman ng Ragnar. Tinawag siya sa kanyang buong kagalang-galang na pangalan, Ode Ragnar, mahinang sinabi sa kanya na sa wakas ay magpahinga na. Nang marinig ng kataas-taasang bayani ang ganap na pagkilala sa kanyang pamana, isang mapayapa, kontentong ngiti ang kumalat sa bagbog na mukha ni Ode habang isang luha ang damaloy sa kanyang pisngi, habang ang kanyang mortal na buhay ay umabot sa tahimik nitong wakas. Ang multo na patriarka ay nagsimulang magkalat sa liwanag, mahinang nangako na sasamahan nila siya sa lalong madaling panahon. Habang ang huling mga salita ng multo na patriarka ay kumupas sa gumuguho na mga guho, ang pagod na mga mata ni Theo ay dahan-daang bumukas. Isang malalim na mainit, mapagmahal na boses ang umalingaw-ngaw sa hangin, marahang pinuri ang mga pagsisikap ni Ode at kinilala siya sa kanyang buong pangalan, tinitiyak sa bagbog na caretaker na siya ay nakagawa ng mahusay. Sa kanyang huling lumilipas na sandali, isang maganda, nakakaaliw na pangitain ang ganap na pumuno sa kanyang isipan, isang mahalagang alaala ng kanyang mas bata, nagniningning na sarili na masayang nakasakay sa likod ng kanyang nagniningning na lolo habang magkasama silang naglalakad patungo sa isang maningning, mapayapang liwanag. Matapos sa wakas ay matanggap ang pagmamahal, kapatawaran, at pagpapatunay na kanyang hinabol sa buong buhay niya, ang kanyang kaluluwa ay nakahanap ng ganap na kapayapaan.
Lumipat ang eksena sa nakamamanghang resulta ng labanan. Ang sikat ng araw sa umaga ay pumutok sa mga humahitang ulap, magandang nagpapaliwanag sa malalim na may bunganga ng mga guho ng mausoleum, habang ang huling natitirang mga anino ng madilim na korupsyon ng Outer God ay ganap na kumalat sa hangin. Isang nakatatakot na puting buhok na figura na may suot na madilim na maskara ay nakatayo sa ganap na gilid ng nakakayanig sa lupa na pagkawasak. Ang maalamat na itim na dragon, na tumitingala sa hindi kapani-pani walang sukat ng pagkawasak, ay ngumisi ng may tunay na kasiyahan. Ikinuyom ang kanyang ulo, pabiro niyang sinabi sa sarili na si Theo ay tunay na nalampasan ang kanyang sarili sa pagkakataong ito. Ang kanyang madilim na balabal ay lumilipad sa hangin habang tinitignan niya ang nawasak na tanawin, lubos na humanga na ang batang tagapagmana ay nagawang lipulin ang larangan ng digmaan sa gayong kamanghamanghang paraan. Sa ibaba, perpektong hindi nagalaw, sa gitna ng trahedya ng mga labi, isang solong makulay na lilang bulaklak ang mahimalang namumulaklak, nakatayo bilang isang magandang simbolo ng pag-asa at muling pagsilang, na bumangon mula sa abo ng kanilang kataas-taasang tagumpay.